Ito ang Suzuki Vertman 125AX. At kung ito yung motor na hinahanap mo, tara, usap tayo. Kung naghahanap ka ng 125cc na maxi scooter ang pormahan, itong Suzuki Vertman 125AX ang may recommend ko sa inyo. Bakit? Dahil isa to sa mga motor ni Suzuki sa 125cc masasabi kong premium quality. Elegante tingnan. At higit sa lahat, malaki na yung gulong niya sa likod kung i-compare natin sa previous na modelo ng Vertman 125. Dito sa 125AX, yung gulong sa likod ay same size na ng gulong sa harap. So, hindi na maliit yung gulong sa likod nito. So, premium, maganda na yung disenyo, balanse na yung gulong sa likod at harap, at higit sa lahat, bago na rin yung kanyang engine. Ito ay equipped ng 125cc SIF Alpha. Ibig sabihin, in-enhance ni Suzuki yung makina ng dating Vertman 125 dito sa bagong Vertman 125AX. When you look it sa harapan na disenyo nito, para siyang Hayabusa sa scooter category. Itong Vertman 125AX. Yung mga ilaw na ginamit ito, yung headlight niya is LED na. So, maliwanag, and then matagal masira. And then yung kanyang signal light nga lang is naka-valve type pa rin. Sana ginawa din nilang LED yung signal light ng Vertman 125AX. Sa kanyang handlebar naman, premium yung pormahan dito. Mafe-feel mo dito yung maxi scooter na datingan. At meron din siyang idling stop ka-isla. So ang function nito, kapag kuminto ka, within 5 seconds mamamatay yung makina. Kapag nagpaandar ka naman, ulit mo lang i-start yung kanyang engine, just twist the throttle, aandar na yan. And then meron siyang pinaka gamit sa lahat, itong charging port, which is yung USB na ito. So hindi kaya sa iba na naka cigarette type pa. Ito, naka USB charging port na at malalim yung kanyang mga paakit dito sa harap. So pwede ka maglagay ng cellphone, mga coins, and then yung kanyang ignition naman is naka-dissociate pa. Ang kagandahan dito is marami siyang mga utility hook na pwede mong paglagyan at malapad yung kanyang floorboard. Isa rin to sa nagustuhan ko dito sa Vertman 125. Malapad yung floorboard, maraming utility hook, marami kang paglagyan dito sa harapan niya. Unlike sa ibang motor like Inmax, PCX na walang ganitong klaseng floorboard. At good quality rin itong Filion footrace niya. Hindi yung kanyang emblem na Vertman Street AX. Nakadagdag sa premium quality dito sa motor na ito. Sa kanyang upuan naman, maganda din yung quality. Malambot yung upuan dito, malapad. Yung seat cover niya. So premium na premium din yung dating ng seat cover. Meron siya mga tahi. Meron mga borda. So, ito yung nagustuhan ko dito sa Suzuki Vertman 125AX. So, maganda yung disenyo, maganda yung forma, at maganda ang upuan. At malapad din yung kanyang floorboard at malalim yung kanyang underseat compartment. So, ito yung gulong niya sa harap, naka-disc brake, single piston, Nissin caliper. Yung kanyang braking system sa harap with combi brake system na rin ito kaisla. So kapag nag-brake ka sa harap, automatic we-brake din yung sa likod. At sa kanyang tail light naman, Hayabusa feel ka dito. Talagang maxi scooter yung datingan niya. Maganda yung design ng tail light ng Suzuki Vertman 125. Lumalabas itong pagka-balkiness ng motor. So ito ay naka-LED yung tail light, pero yung signal light sa likod is naka-bulb type pa rin. Sa kanyang tambutso naman, dito lang ako medyo ayoko ng itong klaseng design ng tambutso. Ito, para kasi siyang takuri. Pero pwede mo naman to palitan ng aftermarket na tambutso. Maraming binibinta sa merkado. Din sa kanyang engine, sinasabi ko kanina, ito ay equipped ng SIF Alpha, which is, ito yung nabago dito. Meron siyang idling stop system at meron din siyang combi brake system. At higit sa lahat, silent starter na itong Suzuki Vertman 125. Hindi kagaya sa Suzuki Vertman 125, yung standard, yung previous na version is kapag pinasusian mo doon,
parang siyang ang ingay pa na rin, parang may lata sa loob ng makina. Dito silent starter na, hindi mo na maririnig yung ganong klaseng tunog sa pag-start ng engine kasi naka brushless motor na ito at hindi naka Bendix drive yung starting system nito. Itong Suzuki Birdman 125AX, which is bago ng kanyang makina, equip ito ng 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valve. Mayroon siyang bore na 52.5mm at stroke na 57.4mm. Ang kanyang maximum power naman na kayang i-produce is 6.3 kilowatt at 6,500 revolution per minute. Ang torque naman nito is 10 Newton meter sa loob ng 5,000 revolution per minute. Fuel injected, meron siyang kick and electric starter. Ito yung magandahan kasi meron pa siyang kick start. Ini guys sa Honda Click 125 na wala na siyang kick start. Yung size naman ng gulong to sa harapan is naka 90 by 90 12 inch. Sa likod naman is 100 by 80 12 inch. So malaki na yung size ng gulong sa likod compare sa harap. Same lang sila ng diameter 12 inch. Dati kasi mas maliit yung diameter ng gulong sa likod. Pero ngayon pinantay na nila, pareho na silang 12. So ito yung kagandahan dito sa motor na ito sa Suzuki Birdman 125AX. At pagdating naman sa kanyang seat height, naka 780mm lang ito. So tayong mga Pilipino na hindi masyadong pinagpala sa height ay kayang-kaya nating angkasan itong Suzuki Birdman 125AX. Kahit 5 flat yung height mo dito, kayang-kaya mo imaniho itong Suzuki Birdman 125AX. Meron ito siyang timbang na 112 kg at ang kanyang ground clearance is 160mm, which is maganda to sa mga kalsada na hindi pa masyadong maayos, marami pang bato-bato or pupunta ka sa mga bukid-bukid na daanan. So ang kanyang fuel tank capacity naman is 5.5 liters. Tapos yung kanyang fuel consumption base sa pagmamaniho ko sa motor na ito is kaya niyang kumonsumo ng 54 km per liter. Matipid na yan. Tapos malaki yung kanyang tangke na 5.5. So malayo na ang malalakbay mo dito sa Suzuki Birdman 125. So ikaw kaisla, ano ang sasabi mo dito sa motor na ito? I-comment mo lang yan sa baba at pag-uusapan natin yan. So that's all for today's vlog. Don't forget to follow para maging updated ka sa mga future na content na atin ilalabas dito. So once again, this is Motor sa Isla, nagpahimangno na magamping kanunay ug higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Rajib always, peace, bye bye.